the true church was founded by Jesus Christ. No? The true church was founded by Jesus Christ. No? Ang iglesia ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin ay yung the word church in the Greek word is ecclesia. Ang ibig sabihin ay called out ones or assembly of those who have been called out. So tayo po yon. Tayo po yung church ng Panginoon. Hindi yung building. Iba ang building, iba yung church. Okay? Na tayo. Okay? The true church is local. No? Ang tunay na church ng Panginoon during the time sa kanyang earthly ministry ay localized. Pag sinabing localized, hindi siya central na isa lang bagay yung humahawak. Karamihan kasing simbahan ngayon, centralized. No? Pero during the time, sa panahon ng ating Jesucristo at saka sila ni Pablo, local church ang church po na kanilang tinuturuan. At saka tinatawag din po ito visible assembly. Pag sabing visible, nakikita. No? Tayo, nakikita. Okay? Hindi tayo visible. Tayong lahat ay nakikita bilang church ng Panginoon. And then of course, ito po yung tinatawag na independent body of Christ. Tayo po ay katawan ni Kristo bilang church at tayo po ay independent, no, na church po ng Panginoon. Ibig sabihin, wala hong tao o founder na nagkokontrol sa atin. Tama? Ang nagkokontrol lamang po sa atin si Lord. Amen po? Bakit? Kasi siya po ang nagtayo ng church. Hindi naman po ang founder. Hindi po yung tao, no? Hindi po si Pedro ang nagtayo ng church, no? Ayon po sa mga Katoliko. Hindi ho. Sinabihan lang po niya si Pedro, no? Doon po sa Matthew chapter 16, verse 18, no? Bago natin basahin ang Matthew chapter 16, verse 18 po, mga kapatid, ay tandaan po natin ang church, ang tunay na church, ang local church ay self-governing. No? Self-governing. Ang paggogobyerno po sa loob ng church. Lahat po ng mga kapatiran sa church, yun po ang magpatakbo ng church. Tama? Yun po tinatawag na self-governing. Hindi po pwede patakbuhin ang totoong church ng Panginoon ng tagalabas. Tama? Tagalabas. Kaya hindi tayo basta-basta na pagka dumating lamang yung isang tao, ay pwede mo na siyang patayuin sa church. No, hindi po pwede yun. Kailangan mo na siya maturuan. Tama? Kailangan mo na siya ma-baptize. Tama po? Kasi po, tayo, isang church na well-organized ng Panginoon. Hindi po tayo basta-basta na katulad ng iba, basta dumami lang, okay lang. No? Basta dumami, kasi ang basehan nila sa dami. Hindi ho. No? Ang basehan natin sa kaayusan, no? Ng church po ng Panginoon. Kaya self-governing. Pangalawa, yung tinatawag po na self-supporting. Ang support po sa loob ng church. Tama? Yung mga kapatiran nagsusupport sa church ng Panginoon. Tayo. Okay? So, kung ano po ang sa puso natin na pwede tayong tumulong sa church, okay? Maluwag sa puso natin, gusto natin, ay tayo pong lahat ang siyang tumutulong po, no, sa church na ating Panginoon. Katulad po sa ginagawa ninyo po, sister, no? Tumutulong kayo sa church, kaya salamat po sa Panginoon, no? And then, hindi lamang po yan, kundi ang pangatlo, yung tinatawag din po na self-propagating, no? Sarili po yung pagpapalago, pagpapalawak, no? Pagpapahayag ng salita po ng Diyos. Self po yun, galing po yan sa church. Okay? Kasi sino ba naman ang magtutulungan, di ba, sa loob ng church? May masahan ba tayong tulong sa labas? Wala. Hindi po yan. Hindi yan tutulong ang nasa labas ng church. Ang tumutulong po, tayo. Nasa loob po ng church. Okay? Kaya pagtulong natin, wala hong sapilitan. Amen? Amen. Ang pagtulong natin, pusang loob, bukas sa ating puso, kaya sa atin dyan, kung bakit sinasabi natin na totoong church, kasi hindi ho natin pinipersa ang kapatid. Tama? Amen.
Hindi natin dinidiktahan, hindi natin binibigyan ng tinatawag na bigat, no? Sa pagtulong sa gawain ng Diyos. Sayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa bawat kapatid. Kasi pagka kikilusin ni Lord yan, walang magawa po ang tao eh. No? Kaya tayo, nagdedepende po sa Lord. Now, basahin po natin ang Matthew chapter 16, verse 18 po. No, babasahin po, Sister Marilyn, ang Matthew chapter 16, verse 18 po. Sige po, Sister. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Mm-hmm. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Mm-hmm. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanig panaig laban sa kanya. Mm-hmm. Amen. Di po ba? Kaya may mga simbahan na kiniklaim nila, hindi, kami ang totoo kasi tinayo yan ni Pedro eh. Hindi tinayo ni Pedro. Ano sabi ni Lord? And I say also unto thee, thou art Peter. Sinabihan lang niya si Pedro during that time. Pero si Pedro may kasama itong mga alagad during that time, mga apostol. No? Hindi lamang po ito si Pedro kasama, kundi sila na mga alagad po ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito, and upon this rock, sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi naman sinabi ni Lord, itatayo ko yung iglesia mo, Pedro. Tama? Anong sabi ni Lord? I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. Malinaw po yun, no? Na kung saan po, ang tunay na iglesia ay ang nagtayo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Nakapreserve pa po, no? Bakit nakapreserve? Kasi sabi po ni Lord, and the gates of hell shall not prevail against it. No? Kahit man ang pintuan daw ng Hades ay hindi makapananaig, no? Sa church ng Panginoon. No? Kaya tama, sabi ni Lord sa John chapter 10 verse 28, nang sabi niya doon, and I give unto them eternal life. No? Basahin mo natin. John chapter 10 para sure po tayo mga kapatid. John chapter 10 verse 28. No? Give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Amen. Hindi mawawala, no? Hindi maagaw ng sinuman. Katulad din ito sa sinabi po sa church ng Panginoon. Nang sabi ni Lord, and the gates of hell shall not prevail against it. Kasi ang kaligtasan natin, hindi yan nawawala. Amen po? Hindi po yan maagaw ni numan sa kamay po ng ating Panginoon. Kaya meron na po tayong tinatawag na eternal security. Okay? Daig pa po ang security sa Kabanatuan East. Okay? Daig pa ang sinumang security dito. Kasi secure na po tayo ang ating kaligtasan ng ating Panginoon. Now, many churches today claim to be the true church. Marami, halos lahat, kiniklaim nila na sila ay totoong church. However, the Bible teaches that the church belongs to Christ. No? So, wala hong ebidensya na ang church na kinabibilangan nila ay church po ng Panginoon. Bakit? Unang-una, ang founder ng kanilang church ay tao. Tama po? Tingnan nyo po sino po ang founder ng Katoliko? Pope, di ba? Sino ang founder ng ano bang grupo ni Kibuloy? Jesus every name. Jesus above every name. So, si Kibuloy. Si Iglesia, si Manalo. Manalo. Si, alam ko. Yung Mormon, sino? Joseph Smith. Amerikano talaga yun, Joseph Smith. No? Jehovah, sinong si Jehovah? Si Taz Russell. Ay, American din? Yes. Oo, yun po ang founder nila. Okay? Yung Sabadista, sino? Babae. Si Ellen G. White. Amerikana din. Oo. So,
bibigyan ko kayo ng kopya ng mga founder ng bawat reliyon. Okay? Kung okay lang po sa inyo. Oh, lagay mo Para alam po natin. sa group chat pa. No? Opo. Ilalagay po natin yon. Ang assignment ko ni Pastor yon. So, dalawa na assignment ko, kay Brother Migmig. Saka yun. So, yan po, yan mga founder nila yan. Tayo, wala ho tayong founder. Ang Baptist pastor walang founder. Ang may mga Baptist na Armenian, may mga founder po yan. Pero tayo lang, yung Primitive Baptist, tayo ang walang founder. Ang founder na natin si Lord. Kasi ano tayo, localized eh, independent tayo. Sila kasi may mga umbrella yan eh. Alam niyo umbrella? Oo, nakasuklob sila. Parang ano? Sa pyramid, centralized po sila. Parang pyramid pastor. Parang pyramid na nakaganon. Sakop sila. Sa tuktok. Kung ano ang order sa taas, Bababa. siya ang bababa. Hindi mo pwedeng baliin yon. Pag mali ang order sa taas, Mali kayo lahat. mali kayo lahat. Hindi mo pwede baliin yon. Okay? Pag maling aral i-order, Ayun na. lahat yon. Mali din po yon. Okay? Ano Opo. Tayo, hindi ho ganon. Ang ating founder, walang iba ating Paiso Kristo. Tingnan niyo po unang founder ng iglesia sino? Si Felix Manalo. Kailan itinayo? 1914. Si Felix Manalo nabuhay, namatay. Hanggang ngayon ay buhay po ba? Patay. Patay. Lahat na founder na yan. Si Ellen G. White na yan, mga tao yan, patay yan. Hindi buhay yan. Pero founder natin, si Jesus Christ. Nabuhay, namatay, after 3 days, ano nangyari? Nabuhay na magmuli. Kaya ang founder ho natin, buhay, hindi ho patay. Tama po? Ito po kasi ang tunay na aral po ng ating Panginoon. Kaya many churches today claim to be the true church. Pero, ang kanilang mga katuruan, hindi ho belongs to Christ. Hindi po doon sa aral, kasama sa aral po no ng ating Panginoon, no? Christ is the founder of the church. He is the builder. He is the head and savior of the church. Siya po ang ulo at tagapagligtas ng church niya, ng iglesia niya. Walang iba, tayo po yon. Tayo ang church. Okay? Tayo ang pinanahanan ng Diyos. Sapagkat malinaw po doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 up to verse 17, nang sabi doon ni Pablo, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gigibain ng sinuman ang templo ng Diyos, ay gigibain din siya ng Diyos sapagkat ang templo yon ay kayo. Tayo po, ito. Body. Yung ating katawan na ito. Templo po tayo ni Lord. Yung buong pagkatao natin, tayo po ay templo ng ating Panginoon. The true church is not a human organization, but the body of believers established by Jesus Christ. Hindi ho ito organisasyon. Ang true church, hindi ho organisasyon. Nakatulad po na ginagawa ng marami. Hindi po ba? Kaya ang karamihang church ngayon, ay, mag-ano tayo, magpa-concert tayo para may pundo ang church. Eh, hindi ho church yun. Organization. Di ba? Organisasyon po yun. Tama po? Oh. Ano pa? Karamihan church ngayon, picture-picture, hingi ng tulong sa ibang bansa. Okay? Kasi nandun yung founder. Opo, hindi yon totoong church pagka ganon, mga kapatid, no? Sapagkat ang tunay na church, mga kapatid, ay itinayo po yan ng ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, yung aral mula kay Kristo hanggang ngayon ay aral pa rin dapat taglay ng church ng ating Panginoon. At ang church hindi tumalikod. Tuloy-tuloy po ang church. Tama? Okay? Mula sa Panginoon Kristo na siya ang nagtayo doon sa Jerusalem during the time. Okay? At hanggang ngayon ay meron pa rin, nag-exist pa rin yung church po ng ating Panginoon. Okay? Kasi marami nakiklaim na ang church daw noon na tumalikod.
No, tumalikod na, nawala na. Kaya ito kami ngayon, binuhay namin. Hindi o ganon. Ang tunay na church, tuloy-tuloy po yan. Kasi ang aral po ni Lord, tuloy-tuloy yan. Salin-salin po yan. Mula sa Panginoon Kristo, napunta sa mga apostol. Pagdating sa apostol, itinuro na ni Pablo doon sa church. Tama? Hanggang sa lumagana po yung church ng Panginoon. Yun pong tinatawag na local church o tinatawag na independent church ng ating Panginoon. Kaya ang church po, localized po mga kapatid. Hindi ho siya centralized. Na merong namumuno, merong central, isang boses na kaya niyang hawakan yung leeg ng bawat Parang member. churches. Tama? Merong ganun eh. Parang Hindi po ba? member. Opo. Oo. Parang networking, no? Merong siyang pyramid, ganon. Pinakamataas, merong kasunod, merong kasunod, merong kasunod. Pagka i-partner mo, kita na yan, kita na yan, kita na yan. Kita na pera. Oh, yun pong pyramid ng networking. Okay? Pera po yan, no? Hindi po yan tunay na church. Kasi ang tunay na church, wala hong ano yan, wala hong pyramid po, no? Wala hong ano yan, walang founder na tao. Kundi ang founder lamang, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Now, number 1, Jesus Christ is the founder of the church. You know why? Because Jesus said, I will build my church. Kanyang church po yun. Wala hong dapat aangkin doon na tao. Tama? Okay? Ang tunay na church, tinayo po ni Kristo. Kanya po yun. Siya ang may-ari, siya ang nagtayo, siya ang ulo ng church pong na yon. Siya po ang founder ng church po na yon, mga kapatid. No? The church belongs to Christ, not to any man. No apostle. No? Hindi po ang nagtayo ay apostol. Katulad ng maraming nagtuturo po ngayon, si Pedro daw ang nagtayo. Hindi ho. No, tandaan po natin, hindi si Pedro ang siyang nagtayo, kundi ang ating Panginoon Kristo. Ano ang papel ni Pedro nung tinayo ang church? Binanggit lang ni Lord ang pangalan niya. Tama? Kaya ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Para lamang po may witness. Tama? Kasama po ang mga alagad during that time. No? Hindi rin pastor ang siya nagtayo. Kaya pag sinabi ng pastor, ay ako ang nagtayo ng simbahan na yan, kulto po yan. Hindi totoo yan. Kulto. Pag sinabing kulto, hindi totoo. Tama? Kumukuha ng sinelas. Oo. Kulto. Kulto. Yeah, kumukuha ng sinelas. Oo. Mga kulto po yan, no? Ibig sabihin, mga maling aral, mga maling doktrina. No? Or denomination founded the true church. Ang true church ay tinayo po ng ating Panginoon si Kristo. At bukod doon, ang true church, ang nagdadagdag ang ating Panginoon Kristo. Hindi ang pastor. Hindi ang tao ang nagdadagdag. Tayo, ginagamit lang tayo to preach the gospel. Tama? Kamukha niya ang ginawa natin kanina, namigay tayo ng babasahin ng salita ng Diyos, pero hayaan natin na si Lord ang siyang kumilos. Tama? Si Lord ang siyang magdadagdag sa atin. Okay? Basahin natin Acts chapter 2, verse 47. Opo. Acts chapter 2, verse 47. Babasahin ni Brother Migmig. Chapter 2, verse 47. 37? 47. 47. Chapter 2, verse 47. 47. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as Should. should be saved. Should be saved. Sino daw nagdadagdag sa church? Si Lord. Tama po? Hindi ho ang pastor. Hindi ang tao ang siyang nagdadagdag. Tayo po'y ginagamit ng ni Lord. No? Ang dinadagdag niya yung mga ligtas. Tama? Mga ligtas po ang nilagdag po ng ating Panginoon. So malinaw po yun. Kung ating babasahin, ang dinagdag niya during the time nila ni Pedro, nang sila nangaral, 3,000 kaluluwa ang dinagdag po ni Lord. Okay? Ang dami, no? Okay? Opo. So, pero ang 3,000 kaluluwa na yon ay unti-unti po yung nalagas.
siya na natin. Oo, ilan na lang natira. Kasi sa tagal ng panahon, no, marami na pong nanghihina, maraming nalulupaypay, parang sa panahon din natin ngayon. Kaya ay dapat tayo magpakalakas lagi, no? Sa kalakasan po ng ating Panginoon. Okay? Next po, mga kapatid, ay we must honor Christ as the only founder and builder of His church. Kaya dapat natin siyang i-honor sa buhay natin. Itaas natin si Lord, bigyan ng karangalan, kaya bakit po? Sapagkat siya po ang founder, siyang nagtayo ng kanyang church. Okay? So, kayo po natandaan, during the time, ay tinawag po niya yung kanyang mga apostol. Di po ba? Yung 12 apostles, nabuo na po yun, isang church, no? Ng ating Panginoon. Tinawag po niya yon. Okay? So, karamihan tinawag niya nasa dagat, no? Nangingisda. No? Sila ni Pedro, mga mangingisda po yan. Sila ni yung iba pang mga apostol during the time. Next, number 2, Jesus Christ purchased the church with His own blood. No? Binili po ng ating Panginoon Kristo yung kanyang church. Binili niya ng kanyang sariling dugo. O, basahin po natin, Acts chapter 20, verse 28. Babasahin po ni Sister Agnes po. Acts chapter 20, verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Amen. Binili ba ni Lord Amen. ang kanyang church? Yes, binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya tayo, binili na po tayo ni Lord. Tayo kasi yung church. Tandaan po natin, dalawang klase ang church sa Biblia. Merong church na tayo at church na building. Yung pinagdadaosan natin, church building po ito. Ito yung house building. Tama? House building nila Sister Gretchen, kung doon tayo, house building po yan. Pero ang tinutukoy na tinayo ni Kristo na church, hindi building, kundi tayo. Tayo po yung church ng Panginoon. Amen po? Amen. So, malinaw po yan, mga kapatid. Kaya po, dito, sabi po dito, ay malinaw po na ingatan daw, sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili, no? Sabi niya sa mga alagad, at ang buong kawan, na tayo din po yon, na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, no? Bishop, okay? Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So tayo po ay binili na po bilang church ng Panginoon, mga kapatid. Now the church is precious because Christ paid for it with His blood. Mahalaga po tayo, mga kapatid. Mahalaga ang church ng Panginoon. No? Sapagkat tayo po ay binayaran na ng dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo. No human effort can establish or redeem the church. Okay? Hindi ho dahil sa effort ng tao, tayo ay tinubos, no? Itinayo o tinubos bilang church ng Panginoon. Hindi ho, kundi ng ating Panginoon. Kaya po dito, dapat ay ibigin ng asawa na lalaki ang kanyang asawa. Tama po? Kaya ho, siyempre, ang asawa dapat ibigin niya kanyang asawa at ang asawa ganun din. Ibigin din niya kanyang asawa. Basahin natin, Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 25 up to verse 27. Babasahin po Sister Gretchen po. Okay? Ephesians chapter 5, verse 25 up to verse 27. Sige po, Sister. Opo. Husband. Husbands, love your wives, Mhm. even as Christ also loved the church, and give himself for it. That Verse the- 26. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. 27. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, that it should be
holy and without blemish. Amen. So po rin po ang ating Panginoon, no? Na dapat ay ang husband, iniibig niya yung kanyang asawa, maging po ating Paiso Kristo ay inibig niya ang kanyang church o ang kanyang iglesia. So malinaw po yan mga kapatid, na dito makita ho natin na tayo po ay binili na po, no, bilang church ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Ano pa po ang prueba? 1 Peter chapter 1 verse 18 up to verse 19. Started na po ang siya magbasa. 1 Peter chapter 1 verse 18 up to verse 19. First Peter Chapter 1. chapter 1, 18 to 19. Oo. Na inyong nalalaman kayo tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto. Mhm. Mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipamanas sa inyo ng inyong mga magulang. Mhm. Kundi ng mahalagang dugo, gaya na sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Amen. So yun po ang bumili sa atin yung dugo ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Malinaw po yan. Since Christ purchased the church, it should remain faithful to Him alone. Dapat, dahil tayo ay tinubos ni Kristo, dapat tayo ay maging tapat sa Kanya, no? Lagi sa ating Panginoon. Okay? So, kailangan po ang ating paglilingkod, sinseridad na paglilingkod, tunay at totoong paglilingkod po, no? Sa ating Panginoon. Now, number 3, Jesus Christ is the head of the church. Siya po ang ulo ng church. Okay? Siya ang ulo. Imagine niyo po, at titingnan niyo po ang katawan natin. Ang katawan natin. Hindi po ba? Yung katawan natin, ang ulo, may mga parte. May kamay, may paa, Katawan. may mata, may tainga, may ilong. Kasi lahat po yan may purpose sa Lord. Tama po? May purpose si Lord. Okay? Binigyan tayo ni Lord ng kamay, hindi para magnakaw, kundi para gumawa. Tama? Binigyan tayo ng paa, Para makalakad. para makalakad papunta sa church. Tama po? Papunta sa gawa ni Lord. Okay? Hindi tayo binigyan ng paa para tumalikod sa Panginoon. No? Lahat yan binigay ni Lord. Binigay ni Lord ang mata. May kadahilanan. May mga purpose po yan si Lord. No? Ang iba, malaki ang mata. Ang iba, singkit ang mata. Di ba? Ang iba naman, bilog. Ang iba naman, mahaba. Kasi po, may purpose po yan si Lord dyan. Di ba? Oo. Insect na ako Ilong ngayon. yan. Ilong. Mahaba. Ang ilong, ganun din. Matangos. Tangos. May purpose si Lord dyan. Isa nakadapa. Oo. Malapad. Ang iba, di ba? Ang tatangos, di ba? Hanggang dito. Di ba mga Amerikano, no? Na ano? Matatangos po. Pinoy pa naman to. Iba naman, Pinoy pa. pag Pinoy naman parang luyang iba. Iba naman parang, mahalaga doon nakahinga. Di ba? Kasi po, may purpose si Lord. Okay? Tingnan niyo po mga kapatid. Napakaraming tao sa buong mundo. Okay? Pero, si Lord lang nakagawa para ma-identify kahit magkapares tayong mukha. Saan na-identify? Sa puso. Sa Hindi. soul. Saan? Sa kulto. Kahit yung kambal, magkaitsura, magkamukha. Sa attitude. Hindi rin. Hindi rin. Sa shape ng mukha. Hindi. Saan? Kanunal. Ay. Finger, then thumbs. Layo mo sa akin. Doon po makikilala po yan. No? Eh kung wala dito, wala sila. Wala. Pagkaputol, O parang yung ano, yung Oo. kambal sila, tapos oo, tapos inano po. Oo. kailangan ba? Oo. Malalaman po yan. No? So, napakagaling po ng Panginoon. Maayon yan. Tingnan niyo po at kung gaano po kabuti ang Diyos, kaya siya po ang ulo ng church. Ang church tayo po, lahat tayo gumagawa sa gawain ng Diyos. Okay? Ang ulo, ang ating Panginoon Kristo. Kaya siya po ang bahagi po na ulo na nangunguna po, of course, sa
kanyang gawain, mga kapatid. Okay? Now, ano pa po? Para katibayan na siya po ang ulo ng church, isahin natin Ephesians chapter 1, verse 22 up to verse 23. No, babasahin po ni Mr. Maymay. Ephesians chapter 1, verse 22 up to verse 23. 22. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Na siya'y katawan niya, nakapuspusan niya o pumupuspos ng lahat sa lahat. Amen. So, malinaw po, no? Ang sabi ko dito, and gave him to be the head over all things to the church. Siya talagang head, no? At siya po ang overall, no? Sa ilalim ng mga bagay sa church po ng ating Panginoon. Christ alone has authority over His church. The church must follow His word, not human tradition. Kaya ang church dapat sumunod doon sa aral ng Panginoon. Kasi church tayo ni Lord eh. Dapat ang aral, doon lang po yon, sa aral po ng Panginoon. Doon lang nakabase sa aral po ng Panginoon. Kaya ang aral po ni Lord, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Kung ano sinasabi ni Lord, doon lamang po tayo sapagkat tayo po ay church po ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po, na maraming reliyon nagkiklaim na sila daw church ng Panginoon, pero pagka titingnan mong aral, malayo sa aral ng Panginoon. Tama po? So, kung malayo ang aral mo sa Panginoon, hindi ka church. Hindi ka tunay na church. Kasi ang tunay na church, nakaugnay ang kanyang aral sa head, sa ulo, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Number 4, the church was established during Christ's earthly ministry. No? Yung church na yun ni Kristo, nung siya po ay nagmi-ministeryo dito sa lupa. Actual po ba tinayo ni Christ yung church? Actual po, nung nandito po siya sa lupa, sa kanyang pagmi-ministry? Yes. No? Nabuo yung church, una, kanino? Sa mga apostol. Di po ba? Una niya tinawag nung siya ay nangaral, di ba? Tinawag niya sino? Mga apostol. Nabuo po yung church during that time. Okay? So, Jesus called and ordained 12 apostles. Kaya po, marami po no, sa talata sa Biblia na na kung saan po ay si Lord po ang siyang tumawag dito sa church niya, unang church ng ating Panginoon. Okay, basahin po natin aklat po ng Matthew chapter 3 verse 13 up to verse 19. Okay, babasahin po Matthew chapter 3. verse 13 up to verse 19. Sige, Sister Brad. Sige po. Then cometh Jesus from Galilee. Matthew ba yan? Sabi ko. Sorry po, Mark pala, Mark. Sorry. Chapter 3, verse 13. Sorry po Mark po pala, chapter 3, verse 13. 13 to 19. Sige po. Asan mo kasi And he goeth up into a mountain, and calleth unto them who would, and they came unto him. And he ordained 12, that they should be with him, and that he might send them forth to preach, and to have power to heal sickness, and to cast out devils. And Simon his servant Peter, and James the son of Zebedee, and John the brother of James, and his surnamed John, Boanerges, which is the sons of Candida, and Andrew and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, which also betrayed him. Amen. Into an house. Amen.
So, kasama pa during the time si Judas Iscariote sa 12, no? Opo, 12 po ang inordain ng Panginoon, no? Na bilang apostol, yun pong unang church na itinayo po ng ating Panginoon. Kaya sabi niya dito, malinaw po na thou art Peter, upon this rock I will build my church. So kasama na doon si Pedro. No, nabanggit dito si Peter, no? Yung tinawag ng ating Panginoon. So kasama po yon ang 12 alagad po noong sinabi po ng ating Panginoon Hesus Kristo. So number 5, Christ promised to preserve His church. Ang church ni Lord, pinreserve po niya. Okay? Ano sabi? And the gates of hell shall not prevail against it. No? Maging ang pintuan ng Hades ay hindi makapanaig laban dito. Saan? Sa church ng Panginoon. Okay? Ibig sabihin, hindi na mapupunta sa impyerno. Tama? Gates of hell shall not prevail against it. Hindi na maagaw ng sinuman. Nakapreserve na po yung church po ng ating Panginoon. Kasi ang church ng Panginoon, merong kaluluwa, merong espiritu, at merong katawan. Tama po? Binubuo po ito tayo. Merong katawan, merong kaluluwa, merong espiritu. Basahin po natin, First Thessalonians chapter 5, verse 23. Hanggang po sa pagdating ng Panginoon, nakapreserve po yung ating kaligtasan. Okay. First Thessalonians chapter 5, verse 23. Sister Gretchen po. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hanggang po yan sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po nakapreserve. Pakibasa, sister, sa wikang English po, napakaganda. Sa 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Be preserved. No, nakapreserve na po ang ating espiritu, kaluluwa, at katawan ng ating Panginoon. Okay? Pastor, bakit yung ang katawan natin, pag namatay, hindi na preserve? Ang tinutukoy dito ng katawan, ito po yung uncorruptible body. Tinutukoy niya yung katawan na hindi nabubulok. Kasi sa pagdating ng Panginoon, ang katawan natin nabubulok, palitan ng hindi nabubulok. Ganun po yun. Kaya nga po sa pagparito ng Panginoon Di ba? So malinaw po yun. Napag-aralan natin noong nakaraan, yung final phase of salvation. Di po ba? Oo. Napag-aralan natin yon. Okay? So ano pa po ang katibayan, mga kapatid? Ephesians chapter 3, verse 21. Sa promise ni Lord na ang kanyang church nakapreserve na po, o preserve niya ang kanyang church. Okay? Ephesians chapter 3, verse 21. Pakibasa, Sister Agnes. And to Him be glory in the church of Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Tingnan niyo po. May end ba o without? With end ba o without? Without end. Malinaw po. No? Na walang katapusan po yan. Okay. No? Amen. Yung church ng Panginoon. O, malinaw po. Mga kapatid. Dito na po yan sa tinatawag na glorification. Yung final phase of salvation. Tayo po yung mga church. Mga kapatid. Okay? Now, ano pa po? Matthew chapter 28 verse 20. Oo, babasahin po ni Sister Edna. Matthew chapter 28 verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Oh, tingnan niyo po. Mapa sa atin si Lord, no? Hanggang sa katapusan ng mundo ng sanlibutan ito. So malinaw po 'yon na si Lord po ay nandiyan lagi nakapreserve ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan.
yung kanyang church, bilang church tayo, ay dapat tayo magpatuloy po no, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Christ preserves His true church through every generation. The church continues because of Christ's power, not man's ability. No, nagpapatuloy po yan dahil sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Ang church tuloy-tuloy, hindi po yan huminto. No, maaring ang isang lugar huminto, pero ang iba't ibang lugar tuloy-tuloy po yun. Kaya sa atin dito sa Kalikid, tuloy-tuloy ang church po ng Panginoon. Okay, tuloy-tuloy po yun. Kahit konti lang, okay lang, mahalaga, tuloy-tuloy po. Alam niyo po ba sa Amerika, ang Primitive Baptist sa Amerika, 1600 nagsimula hanggang ngayon, 20 lang sila, 10 lang sila. Bawat generation. Cycle. Mga anak-anak, mga apo-apo, hanggang sa... Focus ka lang pa. Oo. Tuloy-tuloy po yan. Every generation po. Nandun po tuloy-tuloy ang gawain po ng ating Panginoon. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang gawain ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Now, conclusion na po tayo. The Bible clearly teaches that Jesus Christ founded the true church. Si Lord po ang nagtayo ng totoong iglesia. He purchased it with His own blood. Ang iglesia ay binili po niya. Hindi yung tinayo lamang ng tao. No, hindi lamang tinayo ng sino-sino man, kundi binili niya ng kanyang dugo, mahalagang dugo. He is the head of the church. Yung tinayo niya, siya po yung ulo, yung church niya. He established it during His earthly ministry. No, in-establish po niya nung siya po ay nandito pa sa lupa, sa kanya po pagministeryo. He will preserve it until the end. Yung church po ng ating Panginoon. That's why let us love, support, and remain faithful to the church of our Lord Jesus Christ. Submitting to Him as its only head and following His word in all things. So malinaw po yan na yamang si Kristo ang nagtayo ng church. Bilang tayo ang church, dapat tayo sumunod sa nagtayo. Okay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tanong sa atin pong pag-aaral po ngayon about the church. The true church was founded by Jesus Christ. Okay?